of all power and love. Great is the Lord and most worthy of praise, refuge of strength to the end. Righteous Redeemer and mighty to save, He's the anchor of hope for the souls of men. Gracious, compassionate, merciful God, radiant, holy delight, beautiful Father, victorious Son, source of unchangeable light. Great is the Lord and most worthy of praise, refuge of strength to the end. Righteous Redeemer and mighty to save, He's the anchor of hope for the souls of men. You are light in the dark, you are healing for the broken heart, you are hope, you are light. Powerful, constant, unwavering God, shepherd who comes for the lost, rock of salvation, remarkable love, Savior who died on the cross. Great is the Lord and most worthy of praise, refuge of strength to the end. Righteous Redeemer and mighty to save, He's the anchor of hope for the souls of men. He's the anchor of hope for the souls of I've heard it said that a day of worry is rougher than a week of working hard. I look too long at what concerns me instead of just looking at who you are. Gonna start trusting in your timing and trusting in your love. 'Cause as long as my life is in your hands, I'm gonna be taken care of. No more letting the clouds of tomorrow steal the sunshine of today. No more living in fear and sorrow for what hasn't come my way. No more looking for trouble to borrow. Gonna face what comes with faith. No more letting the clouds of tomorrow steal the sunshine of today. You tell me to cast my cares upon you, and everything I do I always see. Even before I ask you, Jesus, you know what I need 'cause you care for me. There's so much that you've shown me lately, reminding me again. It's an old truth that worry ends where trusting you begins. No more letting the clouds of tomorrow steal the sunshine of today. No more living in fear and sorrow for what hasn't come my way. No more looking for trouble to borrow. Gonna face what comes with faith. No more letting the clouds of tomorrow steal the sunshine of today. No more letting the clouds of tomorrow steal the sunshine of today. No more living in fear and sorrow for what hasn't come my way. No more looking for trouble to borrow. Gonna face what comes with faith. No more letting the clouds of tomorrow steal the sunshine of today. Steal the sunshine of today.
perfect and righteous God, whose presence bears no sin. You bid me come to your holy place. How can I enter in when your presence bears no sin? Through him who poured out his life for me, the atoning Lamb of God. Through him and his word alone, I boldly come. I come by the blood, I come by the cross, where your mercy flows from hands pierced for me. For I dare not stand on my righteousness, my every hope rests on what Christ has done, and I come by the blood. You are the high and exalted King, the one the angels fear. So far above me in every way, Lord, how can I draw near to the one the angels fear? To him who laid down his life for me and ascended to your side. Through him, through Jesus alone, I boldly come. I come by the blood, I come by the cross, where your mercy flows from hands pierced for me. For I dare not stand on my righteousness, my every hope rests on what Christ has done. I come by the blood, I come by the cross, where your mercy flows from hands pierced for me. For I dare not stand on my righteousness, my every hope rests on what Christ has done, and I come by the blood. I come by the blood, and I come by the blood. Magandang gabi po sa bawat isa. Ako po ay muling nagpupuri at nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat sa pagkakataong ito ay ako po ay muling makapagbabahagi ng kanyang mensahe mula po sa kanyang salita. At sa mga oras na ito mga kapatid, ang ating pong mapag-aaralan ay ating pong makikita po ito sa John chapter 21 beginning in verse 15 up to verse 19. Pero ang aking pong babasahin lang po muna ay ang verse 15. So ito po ang sinasabi po ng talata. So when they had dined, Jesus says to Simon Peter, Simon, son of Jonas, lovest thou me more than this? He says unto him, Yea, Lord, thou knowest that I love thee. He says unto him, Feed my lambs. So, dito po, ko po kinuha ang title po ng ating pong mensaheng pag-aaralan po sa gabing ito, na kung saan ito po yung tanong ng ating Panginoong Jesucristo kay Pedro. So, kaya, ang title po ng ating pong mensahe ay Lovest thou me more than this? So ito po ang tanong ng ating Panginoon kay Pedro. Nang tanong niya, iniibig mo ba ako ng higit kaysa sa mga ito? So sa pangatlong pagpapakita po kasi ng ating Panginoong Jesucristo sa mga disipulo, nang siya po ay muling nabuhay, nung matapos po silang magsalo-salo, ay ito po ang naging katanungan ng ating Panginoong Hesus kay Pedro, na kung saan ay maaari din mga kapatid sa pangungusap sa atin ng Panginoon, ay ito po ang maaring katanungan din sa bawat isa. Okay? Na atin po bang totoong iniibig ang ating Panginoon? Kaya nga po sa ating pong mapag-aaralan mga kapatid, okay? So ang nakikita ko lang po dito kung bakit po, okay, tinanong ng ating Panginoong Hesus ang katanungang ito.
Okay? Sa pangyayari sa Biblia o naganap na ito, una nakita ko po dito, "Lovest thou me more than this?" So, kaya niya po itinanong ito sapagkat ito ay number 1, a chance to love the Lord again. So, pagkakataong ibigin muli ang Panginoon. So, sabi po ng verse 15, "So when they had dined, Jesus saith to Simon Peter, Simon, son of Jonas, lovest thou me more than this? He saith unto him, Yea, Lord, thou knowest that I love thee. He saith unto him, Feed my lambs." And verse 16, he saith to him again the second time, "Simon, son of Jonas, lovest thou me? He saith unto him, Yea, Lord, thou knowest that I love thee. He saith unto him, Feed my sheep." And verse 17, he saith unto him the third time, "Simon, son of Jonas, lovest thou me?" Peter was grieved because he said unto him the third time, "Lovest thou me?" So, dito po makikita natin sa ating pong binasa na 3 beses po tinanong ng ating Panginoong Hesus kay Pedro na iniibig ba siya ni Pedro. At yun po ang ating pong makikita dito, mga kapatid. Okay? Na kung saan, sa pangatlong beses nga na tinanong itong si Pedro ng ating Panginoong Hesus, ay siya po ay nagtaka na. Okay? Siya po ay napighati, nalungkot, dahil naalala niya, nalaman niya, siguro ang dahilan kung bakit 3 beses po siya tinanong ng Panginoon, dahil doon po sa pangyayari ng bago dakitin ng ating Panginoong Hesus o bago po siya mamatay sa krus ng Kalbaryo, ay sinabi na nito ni Pedro minsan sa Panginoon na iaalay o ibibigay niya ang kanyang buhay para sa Panginoon. Pero alam na po ng Panginoon ang mangyayari na kung saan 3 beses niya pong kaila ang ating Panginoong Hesus. Nangyari nga ang pagkakataon na yon na siya po nang tinanong ng mga tao na siya ba ang kasakasama ni Hesus. Itinanggi niya po ito. Okay? 3 beses niya po ikinaila o tinanggi ang ating Panginoong Hesus. Kaya nga din po sa atin, mga kapatid, ilang beses na po ba nating sinasabi na ating pong iniibig o mahal ang ating Panginoong Hesus? Yung ating Panginoon sa buhay po natin. So, pero kung minsan, mga kapatid, okay, nangyayari po hindi din po natin napapanindigan po ito. So, marami na rin pong beses po sa buhay po natin na tayo po'y nakakalimot sa ating pong commitment para po sa Panginoon. Pero alam niyo po ba, mga kapatid, still ang ating Panginoon ay tapat po rin pa rin po sa atin sa kabila na tayo po ay nagkukulang. Okay? So kaya nga, mga kapatid, tunay nga ng ating Panginoon ay siya po ay Diyos na kung saan na siya po ay ang Diyos na the God of second chances. So lagi ang Panginoon ay nagbibigay ng pagkakataon sa bawat isa. Kaya nga, huwag po nawa sana natin sayangin ang bawat pagkakataon na ibinibigay po sa atin ng Panginoon. Huwag po natin ito baliwalain. So dapat po natin kumbaga pahalagahan na sa bawat pagkakataong ibinibigay po sa atin ng Panginoon. At pangalawa, hindi lang po a chance to love the Lord again. Secondly, nakita ko po dito, a choice to love the Lord always. So, kumbaga, ito rin po ang pagpili po natin para atin pong, kumbaga, ibigin palagi ang Panginoon. So, sabi nga po ng verse 17, he saith unto him the third time, "Simon, son of Jonas, lovest thou me?" Peter was grieved because he said unto him the third time, "Lovest thou me?" And he said unto him, "Lord, thou knowest all things, thou knowest that I love thee." Jesus saith unto him, "Feed my sheep." So, dito rin po, mga kapatid, okay, 3 nakita po natin sa mga naunang mga verse, ay 3 beses po siyang tinanong ng ating Panginoon na iniibig ba ni Pedro ang ating Panginoon. Pero anong sagot ni Pedro? So, iniibig niya naman talaga ang Panginoon. So, alam ito ng ating Panginoon. Pero sa pagkakataon po na yon, sa panahon na siya po'y nadatnan ng Panginoon, wala po siya doon sa kalooban ng Panginoon. Wala po siya doon na kung saan ay siya po'y tinawag ng Panginoon. Sa anumang kumbaga bagay na tinawag po siya ng Panginoon ay wala po doon si Pedro. Sapagkat nandun po muli siya, bumalik po siya sa pangingisda. Kaya nga, mga kapatid, dito po sa ating po pinag-aaralan ay nakita po natin ng kumbaga, mapakita po natin sana na talagang mahal po natin
ang Panginoon. Okay? So, hindi lang po kung minsan, hindi lang po madalang. Dapat araw-araw, palagi, ay ipinapakita po natin na tunay nga mahal natin ang Panginoon. Sa paraan na ating pong ginagawa ang kanyang kalooban. Ginagawa po natin yung mga bagay na nais po niyang ipagawa po sa atin, kung saan po tayo tinawag. Kaya nga mga kapatid, so nakita po natin a choice to love the Lord always. Okay? So, kaya nga, di ba, dapat sana mangyari po sa atin na piliin po natin araw-araw, palagi, ang ibigin ang Panginoon sa ating buhay, sa kaparaanan na tayo po'y gumagawa at makapagbibigay ng kaluwalhatian sa Kanya. Okay? Gayon din na kung saan ay gumagawa rin para po sa Kanyang gawain o sa ministry. Kaya nga yan po ang pangalawang nakita po natin, a choice to love the Lord always. And lastly, a challenge to love the Lord than anything. So, ito po ay hamon o challenge po para po ibigin po natin ang Panginoon kaysa sa anumang bagay. So, ang sabi po ng verse 19, this spake he, signifying by what death he should glorify God. And when he had spoken this, he saith unto him, follow me. So, makikita po natin dito, mga kapatid, ang nais lamang po, okay, ng Panginoon na makita kay Pedro na ito po'y mapatunayan niya ang pag-ibig niya po para po sa Panginoon, na higit sa anumang bagay. Na masasabi natin doon sa mga bagay na kung saan ay tinatangkilik ni Pedro o sa mga bagay din na gusto niyang gawin para po sa kanyang buhay. So, gayon din sa atin, mga kapatid. So, challenge din tayo ng Panginoon. Katulad ng challenge na ibinibigay ng Panginoon kay Pedro na mas ibigin yung mga bagay na pinapahalagaan o iniibig din ng ating Panginoon. So, tayo rin po, ibigin po natin yung mga bagay na yung para sa Panginoon. Ibigyan natin ng importansya o kahalagahan yung mga bagay po na yon. Dahil po, sa ganoong kaparaanan kapag ginagawa po natin yung kalooban ng Panginoon, yung para po sa ministry, yung nais ng Panginoon kung saan po tayo na kanyang tinawag, so diyan po natin may express yung ating pag-ibig sa Kanya. Hindi lang po sa isip, hindi lang po sa salita na sinasabi po natin na iniibig natin ang Panginoon, ang dapat po ay ating pong ipinapahayag sa pamamagitan ng ating pong ginagawa para po sa Kanya. Kaya nga po mga kapatid, dito po sa ating po pinag-aralan, ay ito po'y tanong ng ating Panginoon sa bawat isa. Lovest thou me more than this? Nawa, sa ating po pinag-aralan ay tunay nga na tayo po'y pinagpala at tunay rin na ibigin natin ang ating Panginoon sa kaparaanan ng ating pong ginagawa para po sa Kanya. Maraming salamat po mga kapatid, and God bless us all. Alright, magandang gabi po sa inyong lahat at patuloy po ako nagpapasalamat sa Panginoon sa muli pong pagkakataon na ibinigay ng Panginoon sa akin upang makapangaral ng salita ng Diyos. And please samahan niyo po ako sa ating pong gagawing pag-aaral at shout out po sa mga kapatiran natin dyan po sa East Bagong Barrio. Sana po kayo po ay mapagpala at mabusog ng salita ng Panginoon. Please turn your Bible in the book of 2 Corinthians chapter 4 verse number 1. Ganito po ang sabi ng talata. Therefore, seeing we have this ministry, as we have received mercy, we faint not. So the title of our message for this evening is, pinamagatan ko pong, Because of God's Mercy, we faint not. Dahil po sa habag at biyaya ng Diyos, kaya po tayo ay hindi nanghihina, hindi po tayo nalulupaypay sa gawain at sa ministry na ipinagkatiwala ng Panginoon po sa atin. So, kaya nga mga kapatid, tatlong bagay ang gusto ko pong i-share po sa inyo dito po sa ating pong pag-aaralan for this evening. So number 1, we faint not, sabi ni Apostle Paul, hindi po sila nanghihina at nalulupaypay. Okay, saan po sila hindi nanghihina? So number 1, nakita po, when it comes to sufferings in life, pagdating po sa pagtitiis, paghihirap, sabihin natin hardship, difficulties, sufferings, tribulation, anuman po ang dumating sa kanilang buhay o sa kanyang buhay kay Apostle Paul, hindi po siya mawawala doon sa kalooban ng Diyos.
Yun po ang kanyang pong ibig sabihin when it comes to sufferings in life. Kaya nga mga kapatid, tayo rin po magandang paalala sa atin. Ano man po ang nangyari sa atin, ano man po pagdaanan natin, ano man ang dumating sa atin na pagsubok, problema o mga sabihin natin, pag-atake ng kaaway, mga kapatid, tandaan po natin, huwag pa rin po tayo pumayag na mawala tayo sa paglilingkod o sa gawain ng Panginoon. Dahil sa, di ba, ang biyaya ng Diyos ay sapat para po sa atin. So number 2, when it comes to serving the Lord. Pagdating naman po sa paglilingkod, sa usapan ng paglilingkod, masasabi po natin na ito si Pablo at talagang ay masasabi natin na hindi po ito nagpapatinag, hindi ba? Hindi po ito nagpapapigil pagdating sa paglilingkod sa Panginoon sapagkat alam niya na ang paglilingkod sa Diyos ay isang bagay na dapat ginagawa ng isang tao na kung saan siya po ay naglilingkod at ginagawa niya kung ano yung gusto at kalooban ng Panginoon sa kanyang buhay. At yun po yung maglingkod po ang tao sa Panginoon. Kaya si Pablo, di ba, hindi po siya nagpapapigil, hindi po siya nagpapahinto, diba? Hindi po siya pahihinto sa kanyang ginagawa dahil po alam niya na ang ginagawang paglingkod ay tama. So number 3, when it comes to sharing to the lost. Pagdating naman po sa pagbabahagi, pangangaral, hindi lamang po, diba, sa paglilingkod sa Panginoon, paghihirap, makikita natin na talagang si Pablo ay hindi po nagpapaapekto, hindi po nagpapa-impluwensya sa kanya pong ginagawang paglilingkod sa Panginoon at pagsunod at pangangaral at pagpapahayag ng salita ng Diyos sa mga tao, lalo na sa mga wala pang Kristo sa kanilang buhay, sapagkat alam po ni Apostle Paul na ang ginagawa niya ay tama sa harapan ng Panginoon. At tama lang din na ginagawa ng mga Kristiyano yung pong nagbabahagi ng salita ng Diyos. Kaya nga, tayo po ay nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat everyday mayroon po tayo laging salita ng Diyos na napapakinggan na ating pong, di ba, naririnig. Salamat po sapagkat napakapalad po natin sapagkat hindi po lahat ng tao ay nakakapakinig ng salita ng Diyos. Kaya mga kapatid, so wag po natin itigil, wag po natin ihinto yung ating ginagawang pangangaral at pagtuturo ng salita po ng Diyos. So 3 bagay ang gusto kong ibigay po sa inyo mga kapatid dito po sa ating ginagawang pag-aaralan. So what are the benefits for us of God's mercy? So ano po ang pakinabang nito? Ano po ang benepisyo ng biyaya at habag ng Diyos sa atin? Number 1, for me, it is strengthening. Ito po ay nagpapalakas sa atin, sa ating buhay, sa ating Christian life, sa ating puso, sa ating kalooban. Nagpapatatag po ang biyaya ng Diyos. Dahil pagka nalaman natin at naintindihan natin na ang biyaya ng Diyos, ito po ay nagbibigay sa ating kakayanan para ma-overcome natin ang lahat ng gawa ng kaaway o anuman ng, ating maranasan sa gawain ng Panginoon, mga kapatid. Kapag alam natin at naintindihan natin ang biyaya ng Diyos ay sapat na para tayo ay magpatuloy, para lalo tayo maggumawa, magtrabaho sa Panginoon, sa kagustuhan ng Panginoon. So, yun po ay magandang ating pong makita dito po sa ating ginawang pag-aaralan. So, it is strengthening. So, under ko po dyan is enabling. So, ang biyaya ng Diyos talagang nagpapatibay, nagbibigay kakayanan, sa ating buhay, sa ating puso. Kaya nga mga kapatid, kahit na anuman po ang dumating sa ating buhay, kapag tayo po ay mayroon talagang sabihin natin ang biyaya ng Diyos ay kinikilala natin at na-appreciate natin sa ating buhay, talagang hindi po tayo papipigil sa ating ginagawang pagsunod at paglilingkod sa ating po Panginoon. So number 2, hindi lamang po it is strengthening, but also number 2, it is satisfying. Yes, ito po ay nagbibigay ng kasiyahan at katuwaan sa puso at sa damdamin at paging sa isip po natin, mga kapatid. Bibigay ng kasiyahan po ito, mga kapatid. Sabi po ng Psalm 23 verses 6, verse number 6, Psalm 23 verse number 6, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forevermore. So, sabi ni David, ang biyaya ng Diyos, ang kabutihan ng Diyos ay talagang laging niya po nakikita at nararanasan sa kanya pong buhay. Sana po tayo rin po ma-appreciate natin yung biyaya ng Panginoon po sa atin. So, encouraging po yan. So, nagbibigay ng, kumbaga, ng pag-asa po sa atin bilang mga mananampalataya. So, sino po sa atin dito ang hindi po nakakaranas ng biyaya ng Diyos? Sino po dito sa atin ang hindi tumatanggap
ng mercy ng Panginoon. So wala po, lahat tayo nakakaranas, nakakatanggap tayo ng biyaya ng Diyos. So that's why, so lalo tayo, diba, ma-encourage, ma-motivate na magpatuloy at gawin natin kung ano yung kagustuhan at kalooban ng Panginoon para po sa atin. So mga kapatid, so number 2, it is satisfying. Number 3, last, okay, nakita ko rin po dito sa ating ginagawang pag-aaral. So it is sufficing. Ito rin po ay nagbibigay, sabihin natin, ng kasapatan. Sapat po ang biyaya ng Diyos. Tingnan po natin ang Lamentations chapter 3, 21 to 24. The Bible says, 21 verse, chapter 3, Lamentations chapter 3, verses 21 to 24. Ang sabi po ng Bible, this I recall to my mind, therefore have I hope. Verse 22, it is of the Lord's mercies that we are not consumed, because His compassion fail not. Verse 22, they are new every morning, great is thy faithfulness. Verse 24, the Lord is my portion, saith my soul, therefore will I hope in Him. So, si Jeremiah o si King Solomon, mga kapatid, nung siya po ay nakakaranas ng difficulties, sabi natin sufferings, diba, sabi hardship sa kanyang buhay, sa kanyang paglilingkod, at para bang naramdaman niya nung time na siya, time na para bang malayo ang Diyos, yung presensya ng Diyos, pero sabi niya po, it is of the Lord's mercies that we are not consumed, because His compassion fail not. They are new every morning, grace thy faithfulness. So araw-araw, tuwing maga, pagising natin, dakila ang katapatan ng Panginoon. Kaya nga mga kapatid, sana po tayo rin makita natin yung sapat at biyaya ng Diyos sa atin. Kaya nga equipping po yan, talagang nagbibigay ng, diba, tatag sa ating puso, at nagbibigay ng kasangkapan sa atin. Mas lalo natin, diba, mas lalo tayong magtrabaho, mas lalo tayong maglingkod at sumunod, at gawin natin yung paglilingkod sa Panginoon. Mas lalo tayong, diba, magpatuloy sa Panginoon sa ating pong ginagawang sa ministry, sa mga, diba, pinagkatiwala ng Panginoon sa atin. So, kaya nga mga kapatid, dito po sa ating pinag-aralan for our conclusion, in Ephesians chapter 2, verse number 4, Bible says, but God who is rich in mercy, for His great love wherewith He loved us. So, sabi ng Bible, diba, sa Ephesians, na ang biyaya ng Diyos, sabi ni Apostle Paul, na ang biyaya ng Diyos ay talagang sapat, at ang Diyos natin na pinaglilingkuran ay mayaman sa habag at biyaya. Kaya walang dahilan para ikaw at ako ay mawala at umalis at lumayo doon po sa kalooban at kagustuhan ng Panginoon. Kaya lalo tayong maglingkod, lalo tayong, diba, magtapat sa Panginoon, lalo natin gawin at ibigay yung panahon o yung buhay natin o yung mga bagay na hinihingi ng Panginoon o ipinapagawa ng Panginoon sa atin, mas lalo natin gawin, sapagkat kung ibigyan lang natin ng pansin at maintindihan natin, so ang biyaya ng Diyos para po sa atin, para po sa akin, ay sapat ang biyaya ng Panginoon. Kaya nga mga kapatid, sana po dito sa ating ginawang pag-aaralan, sana tayo po ay napalalahanan na huwag po tayo, diba, mawala doon po sa ginagawa natin sa Panginoon, sapagkat ang biyaya ng Diyos ay sapat para po sa atin. Yun ang sinasabi na puso po, because of God's mercy, we faint not. Dahil sa biyaya at habag ng Diyos, hindi kami nanlulupaypay, hindi kami nanghihina, at hindi kami mawawala sa kalooban ng Panginoon o sa gawain ng Panginoon. Anuman ang ipagawa ng Diyos, anuman ang ipagkatiwala ng Panginoon, makakakaya po namin gawin, magagawa namin dahil kasama namin ang Diyos at sapat ang biyaya ng Panginoon. So kaya nga mga kapatid, yun yung bagay na dapat makita rin po ng mga tunay at totoong Kristiyano at mananampalataya. Kaya sa ating ginawang pag-aaralan mga kapatid, sana nakita natin yung biyaya ng Diyos ay sapat para po sa atin at sa araw-araw nating pamumuhay. Kaya nga tayo nakapaglilingkod, nakakapagpapatuloy, nagagawa natin yung kalooban ng Diyos, sapagkat alam natin ang biyaya ng Diyos ay sapat, at dahil lamang po sa biyaya ng Diyos. Kaya po tayo ngayon ay nandito, nakatayo at humihinga at buhay dahil lamang po sa habag at biyaya ng Panginoon. Kaya maraming salamat po mga kapatid sa ating ginagawang pag-aaralan, sa inyo pong pagsubaybay, pagtutok. Salamat po, at sana po lagi tayo ingatan ng Panginoon at pagpalain ng Panginoon. Maraming salamat po. God bless you, and to God be the glory.
be